Bakit nga ba ang ganda pa rin ng first episode of The Walking Dead even after 15 years? Yes, 15 years ago na since nag-start nga yung The Walking Dead, and oo, sinabaybayan ko yung The Walking Dead since high school pa lang ako. Swerte yung mga nanonood dito ngayon kasi pwede na nila i-binge watch eh. Dati, weekly yan. So kapag may ending cliffhanger, talagang isang linggo ko mapapaisip. I know, medyo pumangit yung mga last few seasons, pero there's a reason kung bakit isa to sa pinakasikat na series ever. So ngayon, ang gagawin ko, ikukwento ko yung buong first episode and magko-comment na lang ako along the way. Okay lang ba yun? Okay lang yan. Ang title ng first episode ay Days Gone By at magsisimula nga ito sa isang sheriff na si Ricky Dudu Grimes na bumaba nga doon sa sasakyan niya para maghanap ng gas. Sa isang highway siya kung saan may mga nakakalat ng mga sasakyan at sa loob nito, may mga taong wala nang ang buhay. Maya lang, dito nga siya magugulat at matatakot nang meron nga siyang makitang isang batang babae na itetegi nga niya kasi nga, isa na tong zombie or walker. Dahil iba yung meaning ng walker sa Pilipinas, zombie na lang. Zombie na lang ha. Katapos ito, dito na nga magsisimula yung iconic na opening ng The Walking Dead na never kong in-skip. Just few minutes pa lang, pinakita na agad nila kung sino nga yung susundan nga natin dito, anong klase na nga yung mundo nila, and also, anong klaseng zombie yung kakalabanin nila dito. After the opening, makikita nga natin ulit si Rick Grimes a few weeks ago bago nga nag-start yung apocalypse. Pero ngayon, meron nga siyang kasamang isa pang sheriff at ito nga si Shane na best friend niya. Bago siya naging si The Punisher, si Shane muna siya. Kung ganito yung best friend nyo, wag na lang. Joke, mabait naman si Shane noong una eh, pero alam mo yon, masyado lang talaga siyang makati. Let me tell you something. Nakakalungkot nga tong balikan, knowing kung ano nga yung nangyari sa pagkakaibigan nila, tapos kung paano nga natapos yun, nakakalungkot lang din talaga. Okay, back to the story. Dito na nga mauudlit yung pag-uusap nila nang responding nga sila para hulihin yung ilang mga kriminal na nakasasakyan. Pigilan naman nila ito ng una, but unfortunately, dito nga na bang-bang si Rick na naging dahilan para ma-ospital at makomataw siya. Dito na nga siya magigising sa ospital kung saan ilang linggo na nga yung lumipas at wala na ngang katao-tao doon sa paligid. Kung napanood nyo na yung 28 Days Later, panigurado familiar sa inyo yung opening nito kasi nga, doon na-inspire yung hospital scene dito eh. Siyempre nagtataka si Rick, bakit walang nurse sa ospital, and mas lalo pa nga siyang magtataka kasi sira-sira at gulo-gulo nga doon sa ospital. Tungkot na naman ako dito nang pinakita yung nakaharang na kama, and if alam mo kung sino yung naglagay dyan, malulungkot ka rin. Maya lang sa pag-iikot nga ni Rick, dito na nga siya mas lalong matatakot nang meron nga siyang makitang isang taong nakalabas nga yung isaw, longganisa, liempo doon sa may sahig. Paglalakad pa niya, dito na nga niya makikita yung iconic na pinto na may nakasulat nga na "Don't Dead, Open Inside." Kung saan, may mga zombies nga sa likod nito. Siyempre, mas lalong natakot si Rick kaya nga lumabas nga siya sa ospital, and dito nga siya mas lalong matatakot dahil sa paglabas niya, sobrang daming taong nakalagay lang sa mga parking lot, tapos wala na nga rin mga buhay. Isipin mo na lang kung ano yung tumatakbo sa utak ni Rick nung pagkagising niya, para siyang si Ant-Man na nakatakas sa quantum something eh. What the hell happened here? Mas nakakatakot pa nga dito, merong pinakitang abandoned na military camp, so ibig sabihin, sa sobrang lala ng mga nangyari, pati yung mga sundalo at yung gobyerno, hindi na nga to kinayang i-handle. Rick dito yung alam mo yung umabsent ka sa school ng isang araw tapos kinabukasan pagpasok mo ang dami palang nangyari. Parang ganun siguro nararamdaman niya sa moment na yun. Dito na nga naglakad-lakad si Rick kung saan meron nga siyang nakitang isang zombie na 50% off. And dito na nga siya nag-decide na umuwi para hanapin nga yung pamilya niya. Grabe, ibang-iba si Rick dito. Kung dito takot na takot siya mula season 3 or 5 onwards, lalo na yung hindi na siya naliligo, doon na siya mas naging brutal eh. So eventually nakauwi nga si Rick, but sadly, wala na nga yung pamilya niya doon sa bahay. Siyempre, dito nga siya umiyak and lumabas nga siya ng bahay at dito nga niya makikilala ang isang magtatay na sina Morgan at si Dwayne. Ngayon, ganyan-ganyan lang si Morgan pero sa future, magiging mala Ninja Turtle yan eh. Rin pala yung sumira sa Fear the Walking Dead. Hindi, joke lang. Sila na ng writers yan, hindi siya. Gising ni Rick, ginapot na nga siya ni Morgan, tapos pinakain na nga siya, and dito na nga in-explain sa kanya yung mga nangyayari na ayun nga, may mga zombies na nga. Siyempre, kakagaling-galang niya sa coma, so hindi pa nga niya nagigets yung mga nangyayari. And ayun, confused siya hanggang sa matanggap na nga lang niyang may mga zombies na nga. Alam mo, nakakalungkot din makita si Morgan sa season 1, knowing yung mga pagdadaanan pa niya,
lalo na doon sa anak niya. Speaking of Dwayne, sa kanya nga malalaman ni Rick na pumunta nga ng Atlanta kasi nga daw, dito nga daw pumupunta yung mga taong gusto nga makatakas at makaligtas sa mga zombies. Realize nga ni Rick na posibleng buhay pa nga yung pamilya niya kasi nga wala yung mga pictures nila doon sa baybahay. And also, may dahilan pala kung bakit hindi nila pinapakita yung picture ng pamilya niya. Bago umalis, nag-uniform nga ulit si Rick, nagdala ng maraming beng-beng, and naglakbay na nga siya ng mag-isa para sundan nga yung pamilya niya. Iconic din ang sheriff uniform ni Rick no? Taga mo sa bato kung magkaroon lang ako ng time para umattend ng Halloween party, ayan iko-costume ko. Actually, ito dapat this year, kaso ayun, wala akong maharap na ganyan jacket. Bago umalis si Rick, dito nga niya inabot kay Morgan yung isang walkie-talkie para nga ma-update niya to sa mga bagay-bagay. Pero itong si Rick, wala. Nakalimutan niya Kaya di ko masisisi na galit siya kay Rick Kung sila naghiwalay, meron munang pinakitang isang small scene kung saan unti-unti na nga nilang natatanggap yung zombie apocalypse, kung saan si Morgan susubukan nga niyang itegi yung asawa niya, at itong si Rick, itetegi niya yung zombie na naka-half body nga lang. Yan yung maganda sa first few seasons ng The Walking Dead Yung mga small moments showing the heart and soul nga noong series na sadly, nawala nga siya doon sa last few seasons. Next scene, nagsasalita nga si Rick doon sa radyo kung saan kukonekta nga ito sa isang grupo ng mga taong nagtatago nga sa gitna ng gubat, at isa nga dito si Shane na best friend nga na Rick. Sadly, mahina yung signal kaya nga hindi sila nakapag-usap ng maayos at hindi nga nila nalaman na buhay pa nga yung isa't isa. Bilang sa mga kasama ni Shane, ang isang mag-ina na sina Lori and Carl, at itong si Lori, nakarelasyon nga ni Shane. And oo, itong babae at yung anak niya, ang asawa at anak ni Rick na hinahanap nga niya. Yes, yung best friend niyang nagligtas pa sa kanya noon, nagkagusto nga sa asawa niya. Yung tipo ng mga away na mababalitaan mo sa Tulfo Fair naman din at this point, akala din naman nila Lori and Shane, tegi na nga itong si Rick kasi nga nakomatose siya and naiwan nga siya sa ospital, so medyo understandable naman din. Medyo weird lang na ang bilis yung nakamove on, like focus ka muna sa anak mo. Isipin mo yun, kakategi lang ng asawa mo tapos nagka-zombie, tapos naghanap ka agad ng ibang lalaki, tapos best friend pa ng asawa mo. Pagka-reveal talaga ng picture, lalo na doon sa mga first time na kapanood, siguro na pa, what? What a twist yun sa first episode pa lang and a glimpse kung ano yung mga future conflict na kakaharapin nga nila. Eventually, nawalan nga ng gas si Rick, so nakahanap nga siya ng kabayo at ito nga yung sinakyan niya papuntang Atlanta. Grabe aura ni Rick, nakapang sheriff tapos nakakabayo, parang si Arthur Morgan. Maya lang, dito na nga ipapakita yung sikat na scene from this episode kung saan nangangabayo nga si Rick doon nga sa kalsada papunta nga sa Atlanta, habang doon sa kabilang kalsada, maraming naiwan na abandonadong mga sasakyan. Good detail to kasi it shows kung ano nga ba yung danger na kakaharapin nga ni Rick doon sa city. Pagdating nga ni Rick doon sa city, noong una, wala namang mga zombies, so alam yun, nagala, take my heart to the old town road. Daming abandoned na mga helicopters, mga sasakyan, mga tangke, pero walang katao-tao dito. Pero dito nga siya magugulat dahil doon sa kabilang kanto pala, doon nakakamp or nakatambay yung mga zombies. Sinundang helicopter kasi si Rick and ayun, doon na nga siya na corner ng mga zombies and nakain nga rin yung kabayo niya. Dito rin pala natin makikita yung zombie na umiinom doon sa background. Di ka na nga ding makain dito si Rick pero ayun, maswerte nga siyang nakapagtago sa isang tangke kung saan takot na takot nga siyang nagtago. Siyempre, cornered na siya, tapos baka zombie na nga rin yung pamilya niya, tapos naiwan pa yung mga beng-beng niya sa labas nga ng tangke. Kaya itong si Rick, parang susuko na siya sa sobrang pagod Pero not until may marinig nga siya mula sa radyo. May maririnig nga siyang taong kakausap sa kanya at ito nga si Glenn na kasama ang ilang pantao na nakakita nga kay Rick nung dumating siya sa city, at itong mga taong ito ang magbibigay sa kanya ng pag-asa at magliligtas sa kanya and also magiging dahilan para magkita sila ulit ng asawa at anak niya. OMG yung tugtog dito na pinagtugtog din doon sa last episode nga na Rick habang nasa helicopter siya nung kinuha siya ng basurera. Sobrang nostalgic. Siya at pinakita nga yung tangke na pinapaligiran nga ng maraming zombies at yung kabayo nga niyang kinakain na parang tapa ng mga zombies. Ito mas pinakita na sobrang delikado na talaga ng mundo na to na kahit yung mga kabayo or mga hayop, hindi na rin sila ligtas sa mga zombies. Ayun nga ang legendary episode 1 ng The Walking Dead, and just talking about it makes me want to rewatch the whole The Walking Dead. Kaso kasi same feeling sa Game of Thrones, kung hindi lang pangit yung last few seasons, papanoorin ko talaga to na paulit-ulit. Kung good ending lang sana like Breaking Bad or Better Call Saul, uulit-ulitin ko Kaso nga hindi. So yun, what the first episode and talagang naipakita nila what's to come nga doon sa series. Scene nga doon sa farmhouse bago nga niya nakuha yung kabayo, ito yung gusto ko sa dating The Walking Dead Mga moments na mabagal lang pero walang nangyayari, pero merong nangyayari if you know what I mean.
Yun, even if hindi maganda yung katapusan ng The Walking Dead, I'm just glad that it happened. Alam mo yun, kahit anong mangyari, merong special place ang The Walking Dead sa puso ko. So yun lang. Thank you.